We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. MPV nagsalpok sa truck, insidente sa pool sa CCTV. Transport group sa Camarines Sur daima-iba sa tigil pasada. Asin, Joint Operation Center para sa Peña Francia Festival, pig-aktibar na. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatud nin mga baretang mayong bikikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halik digdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Sa rugadan mantang anum an irido sa nangyaring banggaan kan MPV asin truck sa San Fernando, Camarines Sur. Pagbudal kan MPV sa truck sa pool sa CCTV. Ani ba pang detalye aramon sa report ni Chris Novello. Sa kuakan CCTV na ini sa porsyon kan pamukid sa San Fernando, Camarines Sur, mahihiling ang mga lunada na pasiring sa direksyon kan Banwaan ning Pamplona. Aban-aban pa sarong MPV ang nagduro-diretso asin nakalaw sa balyong linya kan Tinampo asa sa nakabangga sa kasabatang truck na pasiring kutaan na sa Banwaan ning Milaor. Sa kusog kan impact haros wasak ang ninuta na porsyon kan MPV. Sarong pasero an gadan mantang ano man lugadan kabali na an 4 asin 3 anyos na mga aki. Salbado man ang driver kan lunadan. Sa investigasyon kan kapulisan pigtutubod ang nakaturog ang driver kaini na napuli sa aksidente. Yung pong Avanza, Toyota Avanza na nag-swerve to the left, directly going to the direction of the trailer truck, based po doon sa dalagan kan sasakyan niya, garo nagluluwas po doon na, garo napaidlip po itong driver. Nasa kustodiya ng ngunyan kan San Fernando Police ang driver kan trailer truck, alaga day naman masunod din kaso ang nakabanggang MPV. Sa Camarines Norte, 5 lugadan sa salpukan ng 2 motorsiklo sa barangay Alawihaw, Daet. Nakabanggaan kan sarong rider ang motorsiklo, napigmamaneho kan sarong padre di pamilya kaibanan ang saing agom asin 2 menor de edad na aki. Nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa insidente mantang nagpaparahe pa sa ospital ang mga imbuelto sa aksidente. Kaibanan si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Sarong stray dog na hit and run sa may barangay Tinago, Naga City. Ang sentimiento kan sarong grupo kan animal welfare advocates sa syudad asin ang sa idang pangapodan sa lokal na gobyerno tinutukan ni Jessica Kalinog. Naglalakaw-lakaw ang puting ido na ini sa may luwas kan sarong harong sa M. Castro Street, Barangay Tinago, Naga City. Kan aban-aban pa, nabanggaan ini kan sarong lunadan ang driver kan imbueltong bihikulo. Daiman subuot nagpundo lamang nganing mahiling ang kamugtakan kan ido. Dawa ito po bang compassion na lang na aram mong may nabangga kang ayam, just step out of the vehicle and check if kung kaya mo pang masave or may tatabang ka pa. Asin pareho kan sa tao, kung makabangga nin hayop, magapod tulos nin mga otoridad para sa magkakanigong asistensya. Ang mga siring na bagay pag-abot sa animal welfare, ang piglalaban kan Street Post Naga, asin urog na pigtawan doon sa pag-atubang ninda sa session kan SK Federation. Sa ngunyan po ang pinaka-importante para sa mo is maamendahan ninda si ordinance and magkaigo na po talaga ni Animal Welfare Act man. Digdi lang sa Naga City. Ang pinaka-importante kaya sa mo is ma-regulate ang mga pet owners, ang mga breeders. Pag sinabing animal welfare, sakop ka ini bako sanang an mga atama na ido asin ikus, kundi pati na ang ibang hayop. Arog kan baka na ini na nakaabot na sa may highway sa may porsyon kan Barangay San Felipe. Kabali sa pigtutulod kan grupo ang microchipping sa mga ataman, nganing madali na mahanap ang may sadiri. Magkaigwan indefinite penalty sa mga irresponsableng pet owner
asin magkaigwang programa ang LGU para sa regular asin dagos-dagos na libreng kapon. Siring man na magdesignar nin Committee on Animal Welfare, nganing urog pa ining matawan importansya, asin lugod, day na ikonsiderar na solusyon ang euthanasia. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Sarong transport group sa Metro Manila may pigpaplanong transport strike ngunya na semana. Como protesta sa day pagsuporta ni Presidente Bongbong Marcos sa suwestyon kan Senado na suspenderon ang PUV Modernization Program. Transport group sa Camarines Sur maiba kaya? Aramunta sa pagtutok live ni Chris Novelo. Chris? Yes, tama ka Kate. May pinaplano na naman nganing transport strike ang grupong Manibela ngunya na semana. Alagad ang pirang super sa Camarines Sur nagpahayag ng daisin da maiba sa pinaplanong transport strike na mapuon sa Miyerkules, Agosto 14 hasta sa Biyernes, Agosto 16. May pinaplano liwat na transport strike ang grupong Manibela ngunya na semana. Ini ko protesta sa naipagsuporta ni Presidente Bongbong Marcos sa suwestyon ay suspendi ang PUV Modernization Program. Alagad ang pirang super sa Camarines Sur, day subot maiba sa bigpaplanong transport strike na mapuod sa Miyerkules, Agosto 14 hasta 16. Kadaklan kaya sa mga ini, mayo pa ning nare-resibing komunikasyon dapit sa planong strike. Po may allowance sa eskwela na baga. O kung mapundo pagkayod pa na alternate pati kami, dahil man diretsuhan ang biyahe. Habo na nga isang mag-extensyon. O kulpi bang ang mga mayong hanap buhay ng mga driver, sabi niya, maasinso ang mga Pilipino. O ano taday niya tawan ng mga driver na dahil pa manabot ang modernization, dapat kabos na kabiyarahe. Dahil man mali kayang mahandal kan pirang commuter en kaso may magbali sa pinaplanong transport strike. Kailangan po namin yung jeep sa pang-araw-araw kapag nagsasakay ka po. Kaya po talagang maapektuhan po. Susog sa LTFRB Bicol, may pamansindang na mamonitor na transport group na plano magbali sa nasambitan ng transport strike. Nakaandaman ang PNP na mag-opresyon ng libreng sakay en kaso may maapektarang mga pasahero. Traditionally, we give our resources, especially yung transport resources, nag-o-offer po tayo. Kate, naka-monitor man ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board digdi nga sa mangyayaring transport strike. Base man sa mga nakaulit ang transport cooperative sa probinsya, dahil man subot yan makakaapekto sa riding public. Dahil lang bastante man subot ang mga nagbabiyahing units kung talagang may mga transport groups na mag-iba sa pinaplanong transport strike. Kate? Alright, Jos Mabalos, Chris. Gadan ang sarong 37 anyos na babaeng paratukdo makalis pagsasaksakon kan sa iyaman sa ng live-in partner sa Barangay San Vicente, Garchitorena, Camarines Sur. Sa pag-imbestigar kan Garchitorena PNP, selos ang posibleng ugat kan krimen. Nagluluwas sa investigasyon na dinumanan kan 37 anyos na sospek ang harungkan biktima tanganing makipag-ayos digdi. Alagad, nagsayuma subuot ang biktima asin nagkaigwanin mainit na diskusyon ang duwa hasta sa nasaksak nin 4 na beses kan sospek ang biktima. Nakipagkoordinar naman ang Garchitorena Police sa iba pang PNP station sa probinsya sa nagpapadagos na hot pursuit operation kontra sa sospek makalis magdulag matapos ang krimen. Sisay man po tabi ng mga concerned citizen na makahiling po sa suspect, mangyari lamang po tabi na tulos yung informasyon sa haraming police station po dyan sa lugar nito. Lugadan ang sarong aking lalaki makalihis aksidenteng mapana sa iyang angog kan kakawat kaini sa banwaan kan Matnog, Sorsogon. Tulos man na idinalagan sa ospital ang aki asin matrayumpong nahali sa iyang angog ang pana. Sigun sa ina kan biktima na nagsayuman ng maghampang sa kamera, mayumanin may gusto kan insidente. Huli ta aksidente sa naini sa tahaw kan pagkawat kan mga kaakian. Sa ngunyan nakaluwas na sa ospital ang aki asin nasa marhay ng kondisyon. Di naman na i-report sa kapulisan ang insidente. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Nagtiripo na man iba-ibang ahensya kan gobyerno, opisina asin volunteer groups na nagbibilog kan multi-agency coordination group para sa papaabuto na Peña Francia Fiesta 2024. Digdipig tukar ang mga kaipuhan tutukan asin pag-andaman para sa nasambitan ng kasiributan. Kabali na ang crowd estimate sa kada aktibidad na dapat antisiparan kan lambang task group. Sa lado kan PNP, 2,000 na pulis Bicol ang nakatalaan na i-deploy para sa seguridad sa kabilugang Peña Francia Festival 2024. Sigun sa simbahan, dakula ang papel kan Joint Operations Center sa magiging dalagan kan mga nakalinyadang aktibidad. Makaliis ang workshop kan mga clustered task group, pinirmahan naman ang Memorandum of Agreement. Senyales kan activation na kan Joint Operations Center. Dahil kami magsusulo-sulo sa pagpadalagan kang fiesta kang sa tuyang mahal na ina. Just be alert, just be courteous, just be friendly, and most of all, let us maintain peace and order. Yun po ang number one order sa kanila. Pirang semana na sana Peña Francia Fiesta na kaya ngunyan nagpapadagos ang preparasyon kan LGU asin kan simbahan urog nang ang kapistahan kasabay kan selebrasyon kan ikasanggatos na anibersaryo kan canonical coronation ni Inang Peña Francia. Katakod kayan makakaulay ta live si Reverend Father Francis Tordilla, ang director kan Cáceres Commission on Communication. Diyos marhay na hapon po, Father Francis. Diyos maray na hapon man po, Kate. Yes, Father. Sa nagdadangog at nagdadalan. In percentage po, Father, kumusta po ang preparasyon kan simbahan sa papaabuto na Peña Francia Festival? Opo. Siguro mga 90% na kang gabos na esperso kan bilog na Archdiocese ang nahihimo niya mo. Mamiriting pa kami sa sunod sa Execom for the finalization kan gabos na mga aktibidades, fine-tuning. Pero basically, ang general schedule of activities na ilatag na po. There will be siguro konting modification na lang later on. So, yan po ang sa parte kang Archdiocese kan Cáceres. Opo, Father, may mga mangyayari po bang pagbabago sa religious activities ngunya na taon? And ano po ang maitatabang kan activation kan JOC sa pagmanehar kan activities ngunya na fiesta? Opo, ngunyan iyo ang ikasanggatos na taon kan pagkoronahe ang imahen kang Nuestra Señora de Peña de Francia, kaya medyo espesyal ang Peña Francia tangunyan. Saro sa mga highlights kini iyo itong pag-reenact kang coronation na nangyari kang September 20, 1924. So ang gigibuhon ini yung Santa Misa, asin sa laog kan Santa Misa itong pag-reenact kang pagkoronahe ang imahen, gigibuhon ini sa September 20. So mabisita giraray didi ang Papal Nuncio asin man iba-ibang obispo kan sa tuyang Archdiocese kan sa tuyang nasyon. Siring man mga obispo hali sa Amerika pa asin kadakol kitang bisitang in-expect. Kung kaya mahalagang maray ang katungdan digdi kang JOC ninhulita ang coordination kan security, gabos ng logistical concerns. Kung kitang 20 ahensya nga nagtatarabangan, magayon na maray na hilingon ang sa tuyang syudad, totoo mananggad na Pilgrim City, ninhulitaan man iriba-ibang sektor kanina nagkakasararo para sa pag-andam kan dakulang kapistahan kan sa tuyang mahal na ina. Opo, Father, kadakul pong pigahanda ang simbahan para sa nagdadangadang na fiesta kan patron kan Bicolandia. Sa parte po kan mga deboto, ano po ang dapat nindang pag-andaman o gibuhon mantang paparanina ang kapiyastahan ni ina? Opo. Para sa gabos na mga deboto ni ina, saro sa pinakamagayon na pag-andam, iyan danay na pagpamibi. Igo kaming ipapaluwas na prayer para sa centenary kan coronation ni ina or ang imahen ni ina. Pig-circularize pa kan sa tuyang chancery, both in English as in Bicol. Magayon ini yung para spiritually disposed ang mga tao. I would also encourage na magkaigwaning kadikit na recollection sa mga or spiritual retreats sa maniriba-ibang parokya.
as urog sa gabos, apwera ka na kasiributan manunod sa logistical concerns, security, food, etc. Iyon itong internal disposition ta, ninghulita, ang kahulugan baga kita ang minahimo kaini. Kaya mas magayon ang mga sadiri niya to andam sa celebration, spiritually prepared. Lalo na mas magayon kung makaako kita kad sakramento nin pagkumpisal. This will be the most beautiful way of preparing for the event of the centenary of the coronation. All right, Jos Mabalos po, Reverend Father Francis Tordilla kan Cáceres Commission on Communication. Inaprobitsaran kan mga Pilienyo ang ginibong piso caravan kan Bangko Sentral ng Pilipinas, South Luzon Regional Office sa Indang Banwaan. Igwani nagkapira na andaradara mga inanay ng peso bills. May 3S na pigkukonsiderar ang BSP, tanganing matugutan pang maribayan ang unfit notes o simple mutilated notes. Enot ang size, dapat bilog pa and at least 3/5 kan sarong banknote. Hiling pa ang signature o ang pirma dawa kan presidente kan Pilipinas sana o ang BSP governor. Asin ang huring S, ang security thread o itong putol-putol na linyang patindog niyaon sa sarong porsyon kan kwarta. Ang piso caravan ay sarong inisyatibo ng Bangko Sentral para pakusugon ang implementation ng BSP Clean Note Policy and Coin Recirculation Program. So ano yung Clean Note Policy? Ang gusto kong BSP na ang nag-iikot na kwarta sa itong bansa, itong ekonomiya, malinig. Siyempre, pag mas malinig, mas madali tang madidetermine kung tunay o counterfeit ang kwarta. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Kantidad 1.3 million pesos nin shabu na recover sa buy-bust operation kontra sa sarong persona sa Pasakaw, Camarines Sur. Mantang tulak nin iligal na droga sa Labo, Camarines Norte. Arestado man sa ikinasang drug buy-bust operation. Tutukan sa report ni Chris Novello. Arestado ang sarong 41 anyos sa lalaki sa kinundosir na high-impact buy-bust operation kan mga otoridad sa Pasakaw, Camarines Sur. Nakuha sa posisyon kainin na sa 200 gramo nin pigtutubo ng shabu na nagkakatidad nin 1.3 million pesos. Sangon niya nagpapadagos pa ang investigasyon mantang pigaarampakan mga otoridad kung saan ang source kan drogang na-recover sa suspect. Sa Labo, Camarines Norte, matrayong pumana na arestar kan mga otoridad ang sarong 33 anyos na tulak ng illegal na droga. Nakuha sa posisyon kaini ang pirang susikan pigtutubo ng shabu. Mantang inaaram pa ang kantidad kan droga na recover sa suspect. Sangon niya nasa kustodiya na kan mga otoridad ang duwang drug suspect na naaresto sa magkasuway na anti-illegal drug operations. Ini si Chris Novello, Balitang Bicolandia. Pagpapatuod sa publiko na mag-agi sa pedestrian lane kung mabalyong tinampo, saro sa mga preparasyon kan Naga City Police Office sa piggaantisiparan na ruso kan mga deboto asin bisita durante kan Peña Francia Fiesta. Sistema kan pagmanehar kan trapiko sa syudad, pigpaliwanag kan kapulisan. Uya ang report ni Jessica Calino. Sa Section 3 kan City Ordinance No. 2005-003, malinaw na nakalatag na mayunin ibang dapat na agihan ang mga mabalyong tinampo kundi ang pigdesignar na pedestrian lane. Agosto 7, 2024, kan puunana kan kapulisan ang striktong implementasyon kaini, partikularmente ang sa jaywalking. For safety purposes din po kasi ang pedestrian po para din po sa kapakanan ng kada saro. Para aware din po si mga lunada na may mabalyo o rumayo. Pag-abot sa road safety, bako sa nadaan mga motorista ang dapat na may disiplina, kundi magin ang mga pedestrian, ang mga madadakop na nagja-jaywalking. Syerto man napapanimbagon kan kapulisan, sarong paagi naman subot ini komo antisipasyon sa pagruso kan dakol na mga bisita, paglaog kan Peña Francia Fiesta. Ine-expect po natin yan na talagang magkakaroon po ng problema sa traffic management. So kung hindi pa po maayos yung pedestrian, dumagdag na po yung
mga sasakyan, talaga magiging parang messy ang Naga. Alagad paano bayaan sistema kan pagmanihar kan trapiko kan NCPO. Taano, tada ipagiraray na iibitaran ang traffic congestion sa ibong kan presensya kan kapulisan. Siyempre, ang uunahin mo kung saan yung malaki ang volume. Kung kayo pinapahinto because you are in the side streets, kasi ilan lang kayo, 5, 6 na sasakyan compared to those who are in primary road. So kaya siguro natatagalan sila. Ang pakiulay kan NCPO, makanood nin tamang kortesiya ang mga motorista asin pedestrian sa mga kasabay nindang nagbabaybay kan mga tinampo. Asin dainanggad pagpaurugon, an init kan payo. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, aram ba nindo na ang bagas saan nangengenot na nakakakontribuir sa halangkaw na inflation? Katakod gaiyan nanotaran kan PSA Bicol ang paghuro sa presyo kan bagas sa rehiyon. Alagad consumers, mati daw ini. Aramunta sa report ni Chris Novello. Nagkakawat sa 46 to 47 pesos per kilo ang pinakahababang presyo ng bagas sa merkado publiko kan siyudad ni Naga. Nasa 57 to 60 pesos per kilo man ang pinakamahal, depende sa klase kaini. Sigon sa PSA Bicol, nanotaran ng daan pagbaba sa presyo kan bagas, nasa sa nakakakontribute sa langkaw na inflation rate. Kan nakaaging Hulyo na ikurit ang 4.4% inflation rate sa rehiyon, mas mababa ini sa 4.6% kan Hunyo. Sa datos pa kan ahensya, nangangenot ang bagas sa inflation contributor sa rehiyon na may 27.8%. Mas mababa na ini kung ikukumpara sa 29.6% kan Hunyo asin 28.7% kan Mayo ngunya na taon. Resulta subot ini kan itinato ang ayuda kan Department of Agriculture asin ang desisyon na tapesan ang taripa sa imported na bagas nin 15% gikan sa dating 35%. Under our National Rice Program, yung pamimigay po ng binhi, hybrid seeds, and yung ating pong implementation ng Republic Act 11203, yung Rice Tarification Law. Alagad mati daw kan mga parabakal ang paghuro sa presyo kan bagas? Medyo, na mahal na barato. Dai po baga, garo iyo manggirarice tulad ng dati. Mahal pa din. Day pa sana nahahaloy kan inilunsar kan DA ang 45 pesos per kilo Rice for All program sa 4 na kadiwa stores alagad sa ngunyan, day pa digdi kabali ang Bicol Region. Kay banan si Jubel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Good news para sa mga kapuso nyatong motorista. Piglalaoman ang rollback sa presyo kan mga produktong petrolyo sa masunod na semana. Ininaan ikatulong semana natapyas sa presyo sa gasolina asin panlima sa diesel asin kerosene. Base sa abiso kan oil companies, posibleng magbaba nin 2 pesos and 45 centavos per liter sa gasolina, 1 peso and 90 centavos per liter sa diesel, asing 2 pesos and 40 centavos per liter sa kerosene. Sigun sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ang nasambitan ng paghiro sa presyo kan mga produktong petrolyo may koneksyon sa geopolitical tensions asin an malaymay na konsumo kaini sa China. Mga pagkakan nagibos sa bagas, tampok sa selebrasyon kan Paray Festival sa Viga, Catanduanes. Mantang headdress nagibos sa man iba-ibang parte kanyog, ipigbida man sa Gata Festival sa Labo, Camarines Norte. Uyan report ni Rosie Nieva. Sa pagbubukas kan Paray Festival sa Banuan kan Viga, Catanduanes, pigbida digdian man lain-lain na pagkakan nagibos sa bagas. Sa ginibong kick-off parade, presente digdian mga paraoma asin iba pang individual gikan sa 31 barangay. Agaw atensyon man ni bahuli sa pagsuolot ning bado nagibos sa man lain-lain agricultural products. Kasabay kan selebrasyon, pigdeklarar kan sangguniang panlalawigan ang Viga como Rice Granary Capital of Catanduanes. Liwat na isi-showcase kan man iba-ibang micro, small and medium enterprises ang sa indang mga produkto sa 14th year kan Bishop Francisco Gaines sa Trade Fair ngunya na taon. Gigibunan aktibidad po Setyembre 12 hasta 23. Apara sa local MSMEs sa man iba-ibang lugar sa rehiyon, may mga exhibitors man na mapartisipar gikan sa ibang lugar sa Pilipinas. Obheto kan aktibidad na maipabisto kan mga negosyante ang sa indang piguurgol yung mga produkto. Sa Camarines Norte, tampok ang magagayo na headdress nagibo sa mga iba-ibang parte kanyog sa Gata Festival sa Barangay Masalong sa Banuan in Labo. Ang aktibidad ang parte kan pagbisto asin pagtataong importansya sa mga magniniyog na panghenot na hanap buhay sa lugar.
Ini man subuot ang rason kay apigdadayo ang barangay huli sa saindang mayamang mga produkto naggibol sa Tree of Life na nyog. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Saro sa mga pigaan tabayanan tuyong paparanina ang Peña Francia Fiesta. Iyo ang search for Miss Bicolandia. Ngunya na taon magkakaigwanin Festival Costume Contest. Alagad ang catch, bawal ang dawa anong pagkakapareho sa imahe ni Inang Peña Francia o kay Santo Niño, pati na ang pagdaraning krus. Binabaan man ang height requirement sa mga aplikante para sa pageant. From 5'4", ginibo na sa naining 5'3". Siring man na pag-abot sa edad, 17 to 28 years old na ang pwedeng magbali. Ini komo pagsusog sa Miss Universe pageant kung sain mayo na nin age limit as in height requirement. Sa Agosto 31 gigibuhon ang pre-screening para sa interesadong mga aplikante. Available ang application form sa opisina Concepio as in igwama nin kopya kaini online. Ang Miss Bicolandia po has nothing or has no any reference sa tuyang imahen na si Ina bilang patrona ng Bicolandia. In deference po, ginigibutan po ining purely civic event na may pong religious undertone. Kaya nga po ini pig-schedule ta bago magpuon ang kapistahan kang sa tuyang Ina. Binabaan ta lang po gaya katong mga ibang national pageants para just in case sabunida magsali sa Miss Universe, may iba pang choices si Miss Bicolandia na national pageant na masasalihan. Sa Regional Roadshow kan Philippine Retailers Association as in Department of Trade and Industry, nasa 93 na retailers sa Camarines Sur ang pigtukdoan kan mga bagong trend pag-abot sa retailing pati na sa operasyon kan siring na negosyo. Ang pigtutulod kan Philippine Retailers Association, masiguro nagabos na retailers sa man iba-ibang rehiyon may bastanteng kaaraman kung paano mapapauswag ang saindang negosyo. Alagad, ang pangapudan kan retailers, lugod matabangan man sinda kan gobyerno na mas mapadali pa ang pagproseso kan mga kaipuhang dokumento sa operasyon kan negosyo. Day kaya subuot maininigar na ang mga negosyo ang saro sa mga driver kan ekonomiya kan nasyon. We need to empower the store managers because sila yung sila yung pinaka essential and sila yung umarap sa customers. We need to train them on how to have a proper customer experience and also how to manage the whole operations of the business. Mga kapuso, southwest monsoon o duros habagat ang padagos na nagpapauran sa dakulang parte kan nasyon. Nagdadanay iyan sa Luzon asin sa sulnupang parte kan Visayas. Sa ngunyan, mayo pang epekto sa nasyon ang pigbabantayang low pressure area na huring nanotaran sa 1,375 kilometers east of extreme northern Luzon. Sa laog kan Philippine Area of Responsibility, day paman pigahali ang tsansang maging ining bagyo asin en kasong sa laog na ininin par mabilog. Aapudon ining bagyong Dindo. Kaya padagos pong mag-antabay sa updates. Basado sa datos kan Metro Weather, hababa ang tsansa nin uran sa dakulang parte kan Bicol Region. Alagad, day pigahali ang huma nin thunderstorms o biglaan na pag-uuran. May warak-warak man na pag-uuran sa iba pang parte kan nasyon, kaya ugaliun po ang pagdaranin payong mga kapuso. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hali sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan.
Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon, asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.